Praise God. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid. At today is Friday. Ito po ang JCLG Friday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Purihin Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat Panginoon sa gabi ito. Patuloy po kami na nalangin. We ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom, a revelation for the glory of the name of Jesus upang maintindihan po namin malalim na bagay na nagmumula sa Holy Spirit. We invite you, Lord, to speak to your people through your word. Let your words come alive sa aming puso, maging Rema Word of God, at papagyamanin, palaguin mo kami sa pananampalataya, Panginoon, na siyang tunay na kayamanan namin. Maraming po salamat, Panginoon. Touch your people and touch, Lord, anoint mo lahat na manonood, mag-aaral ng salita. We receive your blessings, we receive your grace, we receive your power, and all glory belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. So, purihin ng Panginoon. Okay, buksan po natin ating Bible sa John chapter 3, verse 3. Ito po, simulan natin sa verse 1. Ano po? Interesting itong topic natin, ano? Kasi may napansin ako, kailan ba yung kahapon yata kamakalwa, nagbabasa ako ng post. Merong pinost yung isang brother from another church. Hindi ka bagay ng pangalan. Meron siyang kadebate, meron siyang kadebate sa kanyang pinost. May ilang parang umuoppose sa kanyang pinost na doctrine. At yun ang pag-uusapan natin din, maging malinaw. Sabi ko, bay, saan kaya galing yung doctrine na yun? Kakaiba. Patungkol po sa born again yung topic, no? Kasi ang kanyang paniniwala, matagal ko na siya kakilala, no? At naging guest nga namin sa aming church yan, yung kapatid na yun. At nag-aral din siya sa isang Bible school. Kilala ko yung may-ari ng Bible school, yung pinaka-head, yung nag-founder Bible school. Okay naman yung doctrine. Pero nagtaka ako, meron siyang ganitong kakaibang hindi ko nahawakan naman. Itong kapatid dito, nagkaroon ng kakaibang doctrine tungkol sa born again, na yun ang kanyang pinagtatanggol doon sa mga ka-debate niya, doon sa post niya. Ang kanyang paniniwala, ewan ko kung saan niya nakakuha yun. Bago lang sa akin yun. Sabi ko, meron palang ganong doctrine sa born again. Ang kanyang paniniwala sa born again, ang born again ay para sa mga Jews lamang, sa Israel. For Israel only daw. Kasi ang kausap doon ay Israel. No? I disagree doon sa kanyang sinabi kasi medyo malabo yun. Ano? When we interpret the passage sa Bible, halimbawa kumuha ka isang verse, hindi mo pwedeng kung ano yung maisipan mo na i-interpret doon sa single verse na yon ay uubra o pwedeng tanggapin kagad. No? Hindi pwede tayong basta dadampot ng talata tapos kung ano yung pumasok sa isip natin, gagawa natin ng doktrina yung isang talata. Ay violation po yon sa rules sa pag-i-interpret ng Biblia. Meron kasing mga rules po, mga batas, how to interpret the Bible. At yan din, pinag-aaralan din po yan, lalo na sa Bible School, na yung subject na hermeneutics, no? The art and science of biblical interpretation. Sa hermeneutics, interpreting the Bible, may mga rules po, napakaraming rules dyan. Una, bago mo interpret yung isang passage o isang verse, kailangan alamin mo kung ano yung number one rule is the context.
Ang context, yun po yung itaas ng talata na iyong kinuha. Yung itaas na talata. At yung ibaba rin ng talata na kinuha mo. Diba, may isang talata. No? Let's say itong John 3:3. Jesus responded and said to him, "Truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God." Okay. Alin dyan ang context? Ang context dyan, yung verse 3 po ito, ang context, yung verse 1 hanggang verse 2. Yun ang context, yung upward na context. Ano? Yung downward naman na context, yung verse 4 hanggang doon sa katapusan ng chapter na ito. Lahat yung context. At hindi maaring, hindi mo i-consider ang context kasi diyan inire-reveal ng Diyos kung sino yung kausap, kung bakit sinabi yun, ano ang nasa paligid ng pangyayari according to the context. No? Tapos, bago mo interpret yun, i-consider mo rin ano ang historical background surrounding that verse. No? Yung historical background. Kailangan i-consider mo rin yun. Kasi iba ang, yun nga, yung historical background, yung customs and traditions, i-consider mo yun. No? Kagaya nito, kausap ni Jesus dito, si Nicodemus. No? Isang Pharisee, teacher of the law. No? Yung mga Pharisees po, ano yan eh, kung sa panahon natin, consider natin parang ano yan eh, mga lawyers, ano? Mga matataas sa pinag-aralan patungkol sa law, the law of Moses, no? Mga Pharisees. At yun naman mga scribes, sila rin yung mga kilala na taga-kopya ng mga manuscripts. Sa mga manuscripts na yun, doon po galing ang ating Bible. Okay. So, yun ang context, yung itaas at ibaba, numbers 3. Context po yun. So, yan yung ano, pag hindi mo makita, medyo malabo pa rin yung context sa chapter na yon. Tingnan mo naman yung context surrounding that chapter. Alam mo, kagaya nyo, chapter 3. Tingnan mo kung ano naman yung chapter 1, chapter 2. Tingnan mo rin yung chapter 4, chapter 5. No? Kung masipag kang mag-aral, alamin mo yung mga nakapaligid sa chapter na yun. Kung malabo pa rin, basahin mo yung buong book of John. So, ganyan po yan eh. You Tapos, para maintindihan ang buong Bible, kailangan nabasa mo ang both, the two covenants, the Old Testament and the New Testament. Hindi mo lubos na maintindihan ang New Testament kung hindi mo nabasa ang Old Testament. Hindi mo rin maintindihan lubos ang Old Testament kung hindi mo nabasa ang New Testament. Kaya kailangan pareho mong babasahin, parehong pag-aaralan. Kahit na tayo ay we are not under the Old Covenant kasi ang Old Covenant is only for the Jews, for Israel. A New Covenant for the Jews, for all kinds of people, for the Gentiles, lahat pasok sa New Covenant. Lahat ng lalapit kay Jesus at mananampalataya, tatanggapin siya to become their Lord, God, and Savior, siya ay ipapanganak na maguli, maboborn again siya. At yan ang paksa po natin. At siya ay mapapasama sa tinatawag na the body of Christ, the church. At siya ay napapailalim sa New Covenant, which is a better covenant than the Old Covenant. The New Covenant, under yan sa dugo ng Panginoong Jesus. Tinatakan niya ang dugo ni Jesus. So, si Jesus ang nag-establish ng New Covenant. After na siya ay magtagumpay sa kanyang mission, gumawa siya ng isang bagong covenant na lahat ay welcome. Whether you're a Jew or a Gentile or a pagan, magisino ka man, you are welcome. Sabi nga ng Jesus, lahat ng lumalapit sa akin, kailanman, hindi ko itataboy.
Yan po si Jesus. Sapagkat ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa tao ay regalo ng Diyos. It's a gift from God. Salvation is a gift from God na kailangang abutin mo at kunin mo. Kasi ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang tanong, bakit hindi lahat ng tao sa mundo ay ligtas? Kasi hindi naman lahat gustong tanggapin yung regalo ng kaligtasan. Marami pa rin hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus, especially yung ibang relihiyon. Ngayon, masasabi po natin dito sa ating paksa, ito pong paksa, ito ay born again. Linawin natin, ano ba ang born again? No? At sabi ng kapatid na yun, I disagree, na ang born again daw ay para sa Israel lang. Hindi daw tayo kasali doon. Naku, malabo yun kasi maraming talata ang tatamaan yan. Ibig sabihin, pag pinag-aralan buong Bible, marami ang tatamaan ng mga scriptures na kukontrahin. No? Kukontrahin dahil sa ganoong paniniwala. At lilinawin natin, ang born again experience po, or the new birth experience, kung tawagin po yan ng mga theologians ay regeneration. No? Regeneration. Yan ang term na ginagamit ng mga theologians. Pero para mas madali maintindihan, kapanganakan maguli, new birth or born again. Sa Catholic Bible, ang translation ay sabi, born from above. Gusto ko yung sali na yun, born from above. Ipinanganak ka mula sa langit. At totoo yun. Ang born again experience ay kapanganakan sa spiritual, sa kaharian ng Diyos, sa pamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. No? Yan po ang born again. Okay. Now, ang ating pag-aaralan, yan ba talaga pang Israel? Pangalawa, bakit? Kasi ito ang posisyon ko. Lahat ng tao sa mundo kailangan ma-born again. Ano man ang iyong relihiyon, lahat need to be born again. Lahat ng tao. Bata, matanda, no? Mayaman, mahirap, no? Magisino ka man, kailangan ma-born again ka. Ang tanong, bakit? Bakit? Ang sagot, kasi ang maliligtas lang yung naka-experience ng kapanganakang maguli, na born again. Ang relihiyon, there are thousands of religions in the world, no? Pero without this experience, supernatural experience, to be born again, hindi ka pa rin maliligtas. Kasi ito ang paraan na pinrovide, binigay ng Diyos sa atin, mga tao, para tayo ay makabalik sa Diyos, para tayo ay magmana ng kaharian ng Diyos. Lahat tayo need to be born again. Lahat, hindi lang ang Israel. No? Hindi lang ang Israel. At kaya tinututulan natin na yung born again ay para sa Israel lang. Wala yan sa Bible. Yung posisyon na wala sa Bible. Ngayon, basahin natin ang from verse 1, no? Hanggang verse hanggang verse 8. No? Ito po sinasabi. Now, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, the ruler of the Jews. This man came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs and no one can do these signs, no? Ibig sabihin, confirming miracles, wala makakagawa ng mga himala, mga tanda ng kababalagan, mga miracles na ipinakita mo. Yun ang punto niya. Kung unless na ang Diyos ay sabi, wala makakagawa ng ginawa mo, mga himala,
maliban na ang Diyos ay sumasa iyo. Ibig sabihin, kaya mo nagawa yun kasi God is with you. May paniwala siya kay Jesus. Do the signs, for no one can do the signs that you do unless God is with you. Jesus responded and said to him, truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a person be born when he is old? He cannot enter his mother's womb a second time and be born. Can he? Nagtataka si Nicodemus Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ngayon, paliwanag natin ito. Umahaba yung binabasa natin. Makakalimutan natin yung context Yung context, Meron daw isang Pariseo na pumunta kay Jesus, pinuntahan siya gabi, gabi. Tataka kay gabi, Yan ang palaisipan niya, bakit gabi pinuntahan ng Pharisees? Isang theory diyan, possible na para walang makakita sa kanya. Kasi alam nyo, yung mga Pharisees, high priests, at mga scribes, mga Jewish leaders, mga Jewish teachers of the laws, against siya kay Jesus nung si Jesus ay dumating. Hindi sila naniniwalang siya yung Messiah. Pero itong Pharisee na ito, pinuntahan si Jesus. May paniniwala siya kay Jesus, kaya sabi nga niya, yung mga ginawa mo, mga signs, wonders, and miracles, walang makakagawa yan. Maliban na ang Diyos ay talaga sumasa iyo. So, naniniwala siya. So, itong Pharisees na ito, pangalan Nicodemus, isang ruler of the Jews, na pinunot ng mga Hudyo, a religious teacher or teacher of the law, pinuntahan si Jesus, tinawag niyang rabbi, teacher, si Jesus. Parang nagsasubmit siya sa pagiging teacher ni Jesus. At yun na nga, sabi niya, walang makakagawa ng ginawa mo unless na siya galing sa Diyos. So possible, kaya pinuntahan niyang gabi para walang makakita sa kanya na mga kasamahan niya. O kaya possible din na baka busy sa umaga, kaya gabi siya pinuntahan. O kaya pinuntahan si Jesus ay gabi para during rest time na ni Jesus. Alam niya na busy si Jesus sa umaga, preaching the kingdom of God. So sa gabi ay malamang hindi na busy itong si Rabbi Jesus, kaya puntahan ko ng gabi. Possible na gano'n. So whatever, anumang dahilan at gabi, bahala ng Panginoon. At merong sinabi si Jesus sa teacher of the law na ito, na si Nicodemus, na sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, katotohanan ng katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y ipanganak na maguli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At sumagot si Jesus, sumagot si Nicodemus at sinabi, papaano po ang isang tao ay ipapanganak na maguli? Kapag siya ay matanda na. Maganda yung tanong na, paano isang tao ay ipapanganak na maguli kung siya ay naipanganak na at matanda na? Siya ba ay papasok uli sa bahay bata ng kanyang ina? Meaning, merong religion nagtuturo niya, reincarnation, Hinduism, na pag sumablay ka sa buhay nito, huwag ka mag-alala, may another chance. Mabubuhay ka pa sa next life. At kung ikay tamad ngayon, baka next life punong kahoy ka. O kaya madumi ang buhay mo, next life baka ipis ka o kaya daga. Ganon. Pagka ikay mabait, baka next life mo ikaw ay isang mayaman. Pag saksakan ng bait ka, baka ikaw ay prince or princess, or baka ikaw ay panganak na maging isang hari. Yung cycle of life paulit-ulit. At may paniniwala sila na ang mga kaluluwa na yan ay mga old souls na bumabalik-balik sa another life, sa next life, at kinana next life, at kinana next life.
Walang katapusang cycles of life hanggang sa ma-perfect mo ang iyong buhay, at kapag perfect na at banal na banal ka na, acceptable ka sa Diyos, ikaw ay pag namatay ay maabot mo yung nirvana, no? At magiging Diyos ka doon sa perfection na yon, na nirvana, na ikaw ay makakabilang sa Diyos at magiging God ka na rin. Yan ang Hinduism. May naniniwala sa reincarnation, ipapanganak sa second life, pupunta sa katawan ng ibang tao. Hindi po totoo yan, wala na sa Bible. Paniwalaan natin si Jesus. Kaya tanong ni Nicodemus, tao ba papanganak uli sa next life o papasok sa tiyan ng kanyang nanay sa next life? Hindi yan sinagot ni Jesus. Iba sinagot ni Jesus sapagkat hindi ganon. At binigyan linaw ni Jesus, sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kanina sabi na, except a man be born again, no? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ngayon, inulit ni Jesus sa verse 5. From verse 3, inulit sa verse 5. Nilinaw niya, dinetail na niya. Katotohanan siya, sabi ko sa iyo, maliban tao ay ipanganak, born of water and spirit, panganak sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ba ay, sinong kausap dyan at sino sinasabihan? Mga Hudyo lang ba? Patungkol ba sa Israel? Hindi po. Patungkol sa lahat ng tao. Kasi ito salitang I say to you, truly I say to you, yung yun na yun ay sa Greek ay plural po yun. Hindi lang si Nicodemus ang tinutukoy, kundi as a whole. Marami. Plural. Hindi singular. Kasi alam niyo naman sa English, pag sinabi you, no? Pwede mong gamitin yun sa singular person, pwede rin mo rin gamitin ang you sa plural, sa maramihan. Dito sa Greek, yung sinabing, I say to you, sa verse 3, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Inulit sa verse 5, unless, I say to you, yun na naman, unless someone is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yung you doon ay plural. Meaning, hindi lang patungkol kay Nicodemus, kundi sa lahat ng uri, klase ng tao. At lalong malabo, at hindi po pwede na pang-Israel lang. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tinutukoy dito, tao, individual, personality. You. Kung iyan ay patungkol sa Israel, ang sasabihin niyan, unless Israel is born again, he cannot see the kingdom of God. Wala pong tinutukoy na Israel dito. Sa context, hindi nabanggit dyan ang Israel. Even kapag binasa natin yung pinakahuling verse ng chapter 3, walang tinutukoy na Israel. No? Kung yung Israel na bansa ay nasa context, possible, Israel ang tinutukoy. At lalong posible na Israel yon kung ang sinabi ay maliban na ang Israel ay ipanganak na maguli. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban na tinukoy mismo ang Israel. Pero kung ang tinutukoy ay tao, unless a man is born again, sa King James ay unless a man be born again, dito sa NASB, sabi, unless someone. So pag sinabing, unless a man be born again, or sa NASB, unless someone is born again, so sino yung someone na yon? Malabong Israel yon. Pag sinabing someone, even sa Greek, it's not referring to Israel. Sa Greek, no? Kung sa Greek yan, sinabi na sana na Israel yon. Kaso, hindi naman sinasabing Israel, kundi ang sabi ay
unless someone, sa King James, unless a man. No? Dito sa, I think, ito ay lumang NASB, unless one is born again. Ano? Dito sa latest na NASB 2020, unless someone. No? So, mas malinaw. So, yung salitang someone, one, at saka yung man sa King James, ay sa Greek po yan ay tis, no? Na ang ibig sabihin ng tis sa Greek, sa English ay a certain, no? A certain one, no? Individual, no? Or may tinutukoy na personality, yung tis, no? At yung tis sa Greek ay ginagamit yan referring to marami. So sa English ay yung tis ay you, yung you pwede mong gamitin sa singular at sa plural. Depende sa context, no? At ito context dito sa Greek, ang idea ay referring to everybody. Referring to a person and to everyone. But not to Israel only. Okay. Ayun, may in-expound pa sa Greek ay somebody, no? Or whom, certain one, any person. Yan sa Greek yung tis, no? Or any object. Kaso hindi object ang hindi naman object ang ipapanganak na maguli. Hindi material thing or object, kundi tao, personalities. Sino personalities yun? Lahat, everyone. Okay? So, yan yung sa Greek, tis. So, kaya malabo na Israel yan dahil walang tinutukoy na Israel. No, wala, ni kaunting hint, walang Israel dyan. Yan sabi ng Jesus. Kaya lang, ikino-connect nung kapatid na yun, na ang paniniwala Israel lang ang dapat maborn again, doon sa talata sa Ezekiel, no? Ezekiel 37, verse 1 hanggang 10. Basahin na lang natin yung nasa saunahan to save the time. Sabi ng Diyos kay Prophet Ezekiel, Ezekiel, nakikita mo yung mga dried bones na yan? No? Prophesy to those bones. No? Sabihin mo, magkaroon ng, mabuhay ka, magkaroon ka ng laman, at mabuhay. Ito nasa Ezekiel 37 verse 1 hanggang 10, pero basahin na lang natin ilang portion. God asked me, or He asked me, sabi ni Ezekiel, Son of man, can these bones live? Tinatanong ng Panginoon si Prophet Ezekiel, naniniwala ka ba na ang mga buto nito ay mabubuhay? At sumagot si Ezekiel, I said, Sovereign Lord, you alone know. Ikaw lang, makapangyarihan Diyos, ang nakakaalam. Then he said to me, God said to me, sabi ni Ezekiel, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. So, pinarapisay nga, dineclare ng prophet of God na si Ezekiel sa mga buto na mabuhay. At unti-unti, nagkaroon ng laman, nung kanyang dineclare, pinarapisay, nagkaroon ng laman, yung mga buto ay nagkalansingan, hinahanap yung halo-halo kasi yung kalansay tambak ng patay na mga kalansay, naghalo-halo, yung paa ng isa nandun sa kabila, kamay isa nandoon, yung ulo isa, halo-halo. Dry bones nga Matagal ng buto. Then, hinanap ng mga buto yung sarili nilang mga parts, kaya maingay yung tunugan. At nagpuntahan sa kani-kanyang mga katawan, yung mga buto. At doon na-assemble na, naging buo na yung mga buto. Ito ay unti-unti naman, nagkaroon ng laman. Magkaroon ka ng laman. Nagkaroon ng laman. Mabuhay ka. At nagkaroon ng hininga. Yung mga kalansay na nagkaroon ng laman, nagkaroon ng katawan, nag-itsurang tao,
at nagkaroon ng hininga at nabuhay at tumayo sila na mga taong buhay. At dito, inireveal ng Panginoon kung ano itong prophetic word nito na pinrophesy ng prophet of God si Ezekiel na sinabi ng Diyos sa kanya. Ano itong mga dry bones nito na mabubuhay? May prophetic meaning po yan. At ang prophetic meaning yan, yan po ang bansang Israel na ire-resurrect ng Diyos sa future. No? Sa future. Sandali po. Ito pong bansang Israel, alam nyo ang kasalanan ng Israel paulit-ulit. Bigyan ko lang kayong konting historical background. Kaya nga ako nagtataka, sabi ko kung sa panahon natin, kung tayo, napakasimple lang ng gusto ng Diyos sa Israel, sa kanyang bayan na hinirang niya. Ang gusto lang ng Diyos, huwag niyong babalikan yung Diyos-Diyosan ng mga pagan nations. Mga larawang inanyuan, mga idols na nilikha ng kanilang mga kamay, huwag niyong sasambahin. Huwag kayong gagawan mga ganyan larawan, huwag niyo silang gagayahin. At huwag niyo sasabay sapagkat ang gumawa niyan ay tiyak, dadalawin ko ng aking galit. No? Up to the third or fourth generation. Nako, napakahabang henerasyon. Alam mo, pag pinag-usapan generation, iba-iba yan eh. Meron generation na 20 years, meron 40 years, meron 100 years, meron 1,000 years, depende sa context, mahabang sumpa yung dadalhin ngayon, yung ilang henerasyon. Huwag niyong gagawin na ipagpalit ako sa idol. Yan ang point na one of the 10 commandments is, thou shalt not make any graven images and do not worship them, because I am your God is a jealous God. Yan ang sabi ng Panginoon. Why? Kasi sa mga talata rin sa Bible, and I think sa 1 Corinthians yata yun, chapter 10, verse 20, kung hindi ako nagkakamali. Tinukoy doon that the idols, those idols are demons. Mga demons daw. So pag sinamba mo yung idols, you are worshiping demons. Kaya ang Diyos galit na galit sa Israel pag binabalikan nila at gumagaya sila sa mga pagan nation na sila gumagawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at sinasamba nila yung Diyos ng mga pagan nation. Kaya nga ang Diyos na sila ay pinili na sila ang unang pagpakahayagan ng Diyos na inihayag ng Diyos na there's only one God. The God your creator, not those thousands of idols na yan na wala naman magagawa. So, ang kasalanan Israel, pag sila ay pinrasper ng Diyos, nagkakaroon ng pride, then binabalikan yung mga Diyos-Diyosan. Then gagawin ng Diyos, magiging alipis sila, matatalo sila sa gera, at sila iiyak at hihingi ng tawag sa Panginoon, tatawag sa Panginoon, sila iligtas. At maahabag ang Panginoon. Then, aalisin sila sa mga kamay ng mga kalaban, at sila magtatagumpay, at sila itataas, ipaprosper uli ng Diyos. At kapag sila malaya na at prosperous, successful na, ay bumabalik na naman sila sa mga idols. Magagalit na naman ang Diyos. At sila ibibigay uli sa mga kalaban, at magiging alipin ng mga kalaban, at sila dadaing sa Panginoon at maaawa uli ang Diyos. Then sila uli ay i-deliver, magpapadala ang Diyos ng deliverer at kanya ililigtas at muling pagpapalain ng Diyos. Pag sila pinagpala ng Diyos, muli na naman bumabalik sa paulit-ulit. Hanggang sa ito ay lumak panahon ng lalo na panahon ni King Solomon. Si Solomon na pinakamatalinong tao sa buong daigdig ay naging pinakamangmang naman nung siya ay nahawa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan sa mga babaeng kinuha niya sa pagan nations na ginawa niyang wives and concubines. Si Solomon
ang binigyan ng Diyos ng katalinuhan sa lahat ng mga naging hari at pinakamatalinong tao sa buong mundo at that time, naging pinakamangbang naman nung siya ay nag-backslide at siya ay nahawa sa pagsamba ng Diyos sa Diyos-Diyosan. Nung siya ay uupong hari o bago umupong hari pa lang, ay pinasira na niya yung mga idols, mga revolto, mga idols, graven images, mga gods and goddesses ng mga nakapaligid sa kanyang bansa at ito ay kanyang winasak. Then, ang nangyari, kabalbawalan, huwag kayong kukuha, sabi sa Israel, ng mapapangasawa sa pagan nations. Ang mapangasawa nyo, kababayan nyo rin. Mga sa Israel din dapat manggaling para huwag kayo mahawa sa Diyos-Diyosan. Kaya ito si King Solomon, ang nangyari, nung siya nasa tugatog din ng tagumpay, hindi niya kinonsider yung utos sa Panginoon. At unti-unti siyang kumuha ng mapapangasawa sa ibang lahi, sa ibang bansa, no? At isa nga ay pinakasalan niya yung reyna ng Egypt. At ang purpose niya para maging friend niya yung King of Egypt at sila ay wag salakayin at wag sila magkaroon ng digmaan. Kaya nung panahon ni King Solomon, walang giyera. Kasi nga yung talino niya, ang ginamit niya sa pagbabackslide niya para walang away, yung mga anak-anak ng mga hari pinapakasalan niya. Di tayong lahat. Kaso nakipag-compromise siya. At dahil sa pakikipag-compromise na yon, bati-bati tayong lahat, ano? At nakipag-asawa siya doon sa kumuha sa mga asawa from those pagan nations. Ang asawa niya ay meron siyang 700 wives and 300 wives and 700 concubines. Lahat-lahat 1,000. 1,000. So, isipin niyo yun, no? Napakarami, 1,000. 300 wives and 7,000 concubines. Baligtad yata. Hindi, tama. Basta yun, ano? 1,000. 300 wives and 7,000 concubines. Ako, napakadami. Kaya ang Israel, yun ang hindi naging maganda hanggang sa nagalit ang Diyos na naglaon sa pag-Israel pa ulit-ulit pabalik-balik sa pagsamba sa Diyos, nagbigay ng prophecy ang Panginoon, pinrophesy niya na mangangalat ang Israel sa 4 na sulok ng daigdig. No? Pero, later on, nagbigay din siya ng prophecy na kanyang ibabalik ang Israel. Umigot kumulang nasa 2,000 years na nasa dispersion ang Israel. No? At pinrapisay din ng Diyos sa Bible na kanyang ibabalik ang lengguwahe ng Israel. Lengguwaheng namatay na. Ibabalik ng Diyos. No? Abay, walang maniwala sa prophecy na yan noong panahon na yon, na ang Israel makakabalik sa sarili ng bansa. Kaya yung sariling bansa Israel at buong Palestine na yon, yun po ay pamana ng Diyos kay Abraham at from Abraham, ipinamamana ito sa Jewish people, sa mga Israelites. Kaya lupain na yon, yung kiniklaim ng mga Arab na kanila, at yung mga Pilisteo, yung lugar daw kanila, hindi, sakop yun. Yung buong Palestine na yun yung promise ng Diyos kay Abraham na ipamamana sa lahi ni Abraham sa mga Jews sa Israel. Okay. Now, nung ang mga Israel nasa dispersion, nangalat sa 4 na sulok ng daigdig, nabakante yung lupa nila. At nung nabakante, inakupahan ng mga Arabs. At sila'y tumira doon sa loob ng matagal di panahon. Kaso, kailangan matupad ang prophecy ng Diyos, ibinalik ng Diyos ang Israel sa sarili nilang bansa, merong ginamit na tao. Hindi na natin tatalakay to make the long story short. May ginamit ang Diyos na tao at ginamit din ang British government para ang bayang Israel ay mapabalik sa mga Hudyo. Kaya sila ay pinabalik
no, sa sarili ng lupain, nanalo, at doon natatag yung United Nations, nanalo sa botohan na pabalikin ang mga Jew sa sarili nilang bansa. Galit na naman ang mga Arabs. Ang mga Arab countries galit na galit kasi pinalis sila doon sa bansa na tinirahan nila at akala kanila yon dahil tumira sila matagal doon. No? At yan ay na-approve noong May 14, 1948, pinabalik ang Israel, ang mga Hudyo sa sarili ng lupa. Noong May 14, 1948, yan yung itatag ang bansang Israel sa sarili nilang lupain. The provincial government of Israel proclaimed a new state of Israel noong midnight of May 14, 1948. No? Pinabalik ang mga Jews sa sarili ng bansa. Imagine, nangalat po sila. At yung sa pangangalat yan, wala nang bansa ang gusto tumanggap sa kanila. Kahit magpaalipis sila, wala na. Pinakamababang tao na unang tao sa buong mundo at that time ang mga Jews. At dahil sila'y nangalat, alam nyo ang ating bansa, isa tayo sa bansa na ating inampon ang mga Jews na nangalat. Kung ilang, I think 1,000 Jews yata yun, na kung hindi napadpad sa ating lupain, hindi natin winelcome, ay wala silang pupuntahan. So sila ay nagkaroon ng sarili community dito sa Pilipinas, somewhere dito sa atin, at tumira sila. Hindi nila makakalimutan yon. Laking pasalamat nila sa mga Pilipino sa ating bansa. Panahon yun ni Quezon, tumira ang mga Jew dito. Sipin nyo, kinupkup lang natin. Ngayon ay isa sa mga high-tech na may mga military weapons. Yung ang Israel, no? Ang Israel. So purihin ang Panginoon. At ngayon ay mayaman ang Israel, pinagpala ng Diyos. Yun yung sinabing mga kalansay na ire-resurrect ng Diyos. Na bubuhay ng Diyos. Ano yun? Bansang Israel yun. Bansang Israel. Hindi yung related sa John chapter 3 verse 3 and 5 na except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Kasi tinutukoy dito, man or person. Kaya sabi dito, truly, I say to you, unless someone is born again or born of water and spirit. Hindi po Israel, hindi bansang Israel yan. Kung bansang Israel, sana sinabi, I say to you, unless Israel is born again. Israel is born of water and spirit. Hindi Tao po yan, hindi bansa. Okay? At walang hint o walang sinasabi ang context referring to nation Israel. Ni isang salita walang binanggit. At sabi dito sa verse 6, that which has been born of the flesh is flesh. John chapter 3 verse 6. That which has been born of the flesh is flesh, and that which has been born of the spirit is spirit. Kagaya natin, pinanganak tayo sa laman. Ako, pinanganak sa laman. Lahat ng tao na bubuhay sa mundo, pinanganak sa laman. No? Minsan niya ay tinatawag ang tao na flesh, meaning human beings. No? Pero, hindi sapat yung buhay natin sa mundong ito. Kailangan ipanganak tayo sa ikalawang beses. At yan ay ang kapanganakan sa Espiritu para magkaroon tayo ng second life sa second life for the second time. Sa next life natin. Lahat tayo need to be born again. Lahat ng tao. No? Bakit lahat ng tao kailangan ma-born again? Kasi kailangan lahat maligtas. Ayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, for it is God's desire that all people, the world, might be saved. Gusto ng Diyos ay lahat ng tao sa mundo ay maligtas.
At ayaw ng Diyos na sino man ay mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan ayon sa sulat ni Pedro. I think sa 1 Peter 3:9 nga tayo. Ayaw ng Diyos na may tao na mapapahamak sa impyerno. 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang gusto ng Diyos lahat ng tao ay maligtas sapagkat may judgment na naghihintay po sa tao. Ano yung judgment na yon? Na may nakatalaga na sa atin na lugar. At yung lugar na yon, nilikha ng Diyos for Satan and his angels. Kaya lang nadamay tayo. Ano yung lugar na yon? The lake of fire. Yung lake of fire ay nilikha ng Diyos ang purpose for Satan and his fallen angels na nagrebelde sa kanya. Kaya lang, dahil bumigay si Adam and Eve, our first parents, nadamay tuloy ang tao. No? Kaya sabi, dito sa, sabi sa Romans, chapter 5, Romans chapter 5, verse 12, ang sabi dito, therefore, as through one man sin entered the world, and death through sin, and so death came to all men because all sinned. Kung paano ang sa pamagitan ng isang tao, si Adan, ay nakapasok ang kasalanan sa buong mundo, at dahil sa isang kasalanan yan, nagkaroon ng kamatayan sa buong mundo. At dahil sa nakapasok ang kamatayan sa buong mundo, dahil nakapasok ang kasalanan through Adam and Eve, ay lahat ng tao, buong mundo, mamamatay. Anong klaseng kamatayan yan? Kamatayan kung tawagin ay eternal death. Meron pong tatlong klaseng kamatayan na tinuturo ang Bible. Number one is physical death. No? Pag sinabing death, it doesn't mean na life cease to exist. Hindi na nag-exist yung buhay. Hindi po yun ang meaning ng death. Death means separation. No? Kaya merong tiyatag na physical death, spiritual death, and eternal death. No? Yung pong physical death ay separation of our spirit and soul from our body. So pag humiwalay na ang aking spirit and soul sa katawan nito, ang katawan nito ay tatawaging physically dead. Kasi merong humiwalay. Humiwalay na yung spirit and soul ko na nagbibigay buhay sa aking physical body. Kaya physically, babagsak ang physical body ko sa katawan kasi nawala na yung nagbibigay ng buhay. And that life is in that soul. Soul means life, suke sa Greek. At ang soul, merong spirit. O ang spirit, merong soul. Spirit has life and that life is called soul. Magkasama yung soul, spirit. Pag ikaw ay merong tagapagligtas at na-born again ka, diretso ka sa langit. Pag walang tagapagligtas, hindi na born again, diretso ka rin sa hell. Nasa underworld po, pinaka-center of the earth, nandun ang location ng hell. No? Now, pagdating ng Judgment Day, meron tiyatag Judgment Day, hindi pa permanent yung hell eh. City jail lang yon. Parang sa hukuman, na ibaba ng desisyon. Ikaw ay pumatay, makukulong ka ng buong buhay. So dati nasa city jail ka lang. Noong naibaba na yung desisyon ng case mo, tatapong ka na sa Muntinlupa. Andun ka na, mamamatay forever habang buhay. City jail, from city jail to Muntinlupa. Ganon din sa spiritual. From hell, temporary place ng mga tao makasalanan, to lake of fire, sa dagat-dagat ng apoy. At doon, forever, ito torture ang mga kaluluwa, mga espiritu ng taong tinanggihan ng kaligtasan. Isawsaw niyo isang daliri niyo sa kumukulong mantika. Kaya niyong tagalan ng 2 seconds? Hindi. Doon sa lake of fire, every minute, every second, day and night, night and day. Sabagay, wala namang day and night na, pero sukatan lang natin ang araw yun. Forever, sa buong eternity. Not 10 years,
not for 1,000 years, not for 1,000,000 years, not for 1,000,000,000 years. Forever sa eternity, forever na nakalubog ang mga kaluluwa, mga espiritu, mga tao na walang tagapagligtas or they rejected the gift of salvation from the Lord Jesus Christ. Doon sila forever nakakalungkot. Hindi po gawang biro yan. At hindi gawa-gawang kwentong barbero lang. Hindi. Ito po ay truth na galing sa Panginoong Jesus. Okay. Now, dahil sa kasalanan ni Adam and Eve, nanganak sila ng nanganak, at dumami ang generation. Lahat ng generation, lahat ay merong DNA ng dugo ni Adam na dugong makasalanan. Lahat. We inherited the blood of Adam, a sinful blood. At yan palang dugo natin ay connected sa ating nature. So, because we received the blood of Adam, the sinful blood of Adam, his DNA is in our blood. Therefore, we also inherited the sin of Adam. Hindi pa tayo nakagawa ng kasalanan, makasalanan tayo. Ano ebidensya that we inherited the sin of Adam or the sinful nature of Adam? Ang ebidensya, ito yung reality of life. Tayo tumatanda, nagkakasakit, namamatay. Walang tao ang hindi mamamatay. Lahat mamamatay. Bakit nagkaroon kamatayan tao? Hindi po plano ng Diyos na magkaroon ng kamatayan sa planet Earth. Ang plano ng Diyos, ang mga tao dadami at permanent dwelling place niya ang planet Earth na regalo ng Diyos sa tao at magiging masaya ang tao. Walang magpapapawis, walang magnanakaw, walang satanas. At tao mabubuhay sa paradise na ginawa ng Diyos forever. This earth belongs to us, pamana ng Diyos. Pero nasira dahil sa pagsuway ng ating unang magulang. Lahat po ng tao sa mundo galing kay Adam and Eve. Kaya naman lahat inherited the blood of Adam, a sinful blood. So, ipinanganak pa lang tayo, meron tayong sinful blood of Adam at affected ang ating nature. We also received that sinful nature of Adam. At ang ebidensya na we received that sinful nature of Adam, yung effect ng sinful nature, kamatayan. So, merong bagong doctrine na lumalabas ngayon na wala raw original sin or wala daw sinful nature ang tao na minana kay Adam. Ang minana daw natin kay Adam, yung weakness, yung kahinaan na prone tayo sa temptation. Aba, hindi ganon. Kaya tayo ay naging mahina, prone sa temptation because we inherited the sinful nature of Adam. Kaya tayo naging mahina. So, bagong doctrine yan na pumapasok sa church. Wala do original sin ang tao. Kung wala original sin ang tao, hindi na para si Jesus ay mamatay sa krus at para bayaran ang ating mga kasalanan. Kung tayo walang sinful nature, lahat tayo ligtas. At kung tayo walang sinful nature, kaya natin iligtas ang ating sarili. Magpapakabait lang tayo. Maliligtas na tayo. No? Kasi ang kasalanan ang magbubulid sa atin sa impyerno. Kung tayo walang sinful nature, all we have to do is to do good works at magpakabait para wag tayo pumunta sa impyerno. But that's not true. Kahit na ikaw pinakamabait na tao sa buong mundo, still you will go to hell. Lahat ng tao sa mundo ay destined to go to hell. Walang hindi. Kahit nasa iyo na ang buong religions of the world, lahat pupunta pa rin sa impyerno because religions cannot save man. Religions cannot save us. Kaya naman, nung makita ng Diyos, God is love at mahal niya ang taong nilikha niya in His image and likeness. Nung makita ng Diyos, nag-provide kagad ang Diyos ng tagapagligtas. Even there, in the Garden of Eden, sa chapter 3, mababasa natin nung moment na yun, bumagsak si Adam and Eve sa kasalanan. Immediately, nangako ang Diyos by prophesying at nag-prophesy ang Diyos
na sabi, ang ahas ang dudurog sa sakong ng babae. Meaning, ang ahas ang manggugulo sa mga ipapanganak ng babae. Lahat ng tao sa mundo, hahantingin ni Satanas. Pero the seed of the woman, and who's the seed, will crush the head of the serpent. Naku, alam ni Satanas yan, niya, one of these days, merong tatalo sa kanya. Sino yun? Kaya inabangan niya yan. Lahat ng mga godly man, sinusundan niya. Si Abraham, si Enoch, no, si Enoch, si Abraham, si Noah, si Moses, lahat sinubaybay niya. Baka ito yun mga godly man. Pero hindi, namatay sila sa ordinaryong kamatayan. Then finally, sa Jordan River, nung nagpabaptize si Jesus, nabuksan ang langit, bumaba ang Holy Spirit, nagsalita ang Ama, ito ang sinisinta kong anak, ang lubos kong kinalulugdan. At sa pandinig ng mga tao surrounding them, sa mga tao nakapaligid sa kay Jesus at kay John the Baptist, parang kulog lang yung tinig. And I believe at that time, narinig ni Satanas yan at naintindihan. No. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Then immediately, the Holy Spirit nilid si Jesus sa wilderness para subukan na tuksohin ni Satanas. At nagtagumpay si Jesus. 3 times ang tinukso, 3 times din niyang pinalayas si Satan by using the word of God. So itong si Jesus pala, ang seed of the woman that will crush the head of the devil. At naganap yan, 2,000 years ago, nung si Jesus ay pinako sa krus, tuwan-tuwa si Satanas. Akala niya napatay niya ang tagapagligtas. Hindi. Yun ay, ang cross ni Jesus ay paing. Alam niyo, kapag kayo magpi-fishing, may kalawit, di ba? Nilalagyan niyo ng kapiraso, karne ng isda, o uod, kung ano man, na ma-attract ang mga isda, at kakainin yon, huli sa bibig ang isda. Ang isda, nahuhuli sa bibig, makakalawit ng bait, ng hook. Kaya, huli ang isda. Ang cross ni Jesus parang bait na hook, nahuli si Satanas. And the death and resurrection of Jesus, yan ang naging dahilan that the devil was a defeated enemy hanggang ngayon. Satan is a defeated foe. Tinalo ni Satan, ni Jesus sa isang legal na labanan. Ayon sa Colossians chapter 2 verse 15, nagtagumpay si Jesus laban kay Satanas at sinamsaman niya ng weapons, iniwan niya sa hayag na kahihiyan. Defeated si Satan. Nung nag-resurrect, nabuhay na maguli si Jesus, nagtagumpay ang Diyos, nagtagumpay si Jesus, at ang victory na yan, ibinibigay sa church, sa atin. Kaya, sa Bible, ang tawag sa atin, sa Romans chapter 8, no, ay we are more than conquerors. Okay? Kaya, isipin nyo, no, through the sin of that one man, our first parent, Adam and Eve, pumasok ang kasalanan sa buong mundo. Lahat nagkasala. Even dito sa verse 18, ang sabi dito, therefore, just as through the offense of one man, judgment came to all men, resulting in condemnation. Sa pamagitan ng kasalanan ng isang tao, ay pumasok ang judgment o paghusga ng Diyos sa lahat ng tao. All men, lahat. Hinusgahan na ng Diyos because of the sin of Adam and Eve. No? And forever, ang tao mapapahiwalay sa Diyos. Lahat tayo will be thrown into the lake of fire sa future. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Ano? Sabi dito, so, kung sa pamagitan isang tao, lahat ng tao ay napahamak at lahat ng tao pupunta sa impyerno, gayon din naman, so also through the righteous act of one, ano ito righteous act of one ito? Yung ginawa ni
Jesus na pagbibigay ng kanyang buhay sa cross. He paid the price of our sins by dying on the cross. Sa pamagitan ng ginawa ni Jesus, katuwirang ginawa ni Jesus, the free gift which results in justification of life came to all men. Dumating naman ang kaloob ng Diyos after Jesus paid the price of our sins through the cross. Dumating ang regalo ng Diyos, regalo ng kaligtasan sa lahat ng tao na sasama kay Jesus. Lahat ng tao na hindi pa naboborn again, ang sabi sa Bible ay anak ng dyablo. Sakit pakinggan. Kaya si Jesus ay nangangaral, kinokontra siya ng mga Jews, ayaw maniwala sa kanya. Dinidebate siya. Hindi naniniwala sa kanya. Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 40, "But now you are seeking to kill me, a man who has told you the truth that I have heard from God. Abraham did not do this." Bakit niyo ako papatayin? Ngayon, sabi ni Jesus, itong mga Jew kasi, pinagmamalaki sila day anak ni Abraham. And Abraham is our father. One time sinabi ni Jesus, nakita nga ni Abraham, bago pa ipanganak si Abraham, nandun na ako. Sabi ng mga Jew, paano ka nandun na? Wala ka pa nga yung 50 anyos, sasabihin mo, nandoon ka na. Sabi ni Jesus, natuwa nga si Abraham nung makita ang aking kaarawan. Ibig sabihin, nagpangita sila ni Abraham. Saka natin talakayin yun. Saan sila nagpangita? Natuwa daw si Abraham nung makita si Jesus. Baka yun yung time na na-meet ni Abraham si Melchizedek. Baka si Melchizedek si Jesus. Kaya nung ayaw tanggapin talaga si Jesus at nagagalit sa kanya yung mga Jews na hindi nananampalataya, sa verse 44, sabi ni Jesus, pinakita ni Jesus kung sino yung mga Jews na yon. You are of your father, the devil, and you want to fulfill the desires of your father. He was a murderer from the beginning and did not remain in the truth because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. Kayo sa inyong amang dyablo. Bakit? Hindi sila nananampalataya kay Jesus. At kapag hindi pa nakakapanampalataya kay Jesus, ay ang sakit pakinggan, anak daw ng dyablo. Kagaya ng mga Jew na yun. Sabi sa atin, ito yung dating buhay natin sa Ephesians chapter 2 verse 3. Among them, we also, all of us, had our life in the time past, in the cravings of our flesh. Nung tayo ay mga makasampa, nabubuhay tayo sa pita ng laman, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, kung anong gusto natin gawin na kasalanan, ginagawa natin yan, mga gawa ng laman. And we were by nature the children of wrath, even as others. At tayo sa kalikasan, tayo yung mga anak ng kagalitan, kapuotan. God's anger against sin appears everywhere in the Bible. Sabi dito, to be children of wrath means to be objects of God's anger, under His anger, deserving of His anger. Galit ang Diyos sa tao sa lahat ng mga makasalanan dahil galit siya sa kasalanan. Pero sa isang banda, because God is love, naawa ang Diyos sa mga makasalanan. At kahit ang mga makasalanan hindi ka ibig-ibig, inibig na rin ng Diyos at kinaawaan ng Diyos, kinahabagan. Kaya 2,000 years ago, ipinrovide ng Diyos, ng Ama, ang tagapagligtas. Jesus came down to our planet and He became a man. Bakit ang Diyos kailangang maging tao? Para mabayaran niya ang ating mga kasalanan through His death on the cross. And nung siya ay nabuhay na maguli, umakit sa langit, nilikha niya ang isang bagong covenant. The new covenant was created and established by the Lord Jesus Christ.
Tinatakan ng kanyang dugo ang bagong tipan. And under this new covenant, ang tao pwede nang ma-born again. Lahat ng taong sasampalataya at tatanggapin si Jesus na maging Panginoon, tagapagligtas at kanyang Diyos, ay ipapanganak sa kaharian ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Kaya, if any person would accept the Lord Jesus Christ to become his Lord, God, and Savior, he will be saved. He will be born from above at magkakaroon siya eternal life. Kaya kahit ang isang tao na born again, pag namatay sa katawang lupa, ano meaning ng death? Death means separation. Pag umalis na ang spiritual soul natin sa katawan na ito, mamamatay ang katawang lupa, pero ang ating spiritual soul aakyat sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, and time will come, no? Sa pagbabalik ni Jesus dito sa lupa, kukunin lahat ng mga taong namatay kay Kristo, muling bubuhayin, at tayong mga buhay ay irarapture. Aagawin ng Diyos sa langit. At doon sa langit, sa panahon na yon, our bodies will be changed into glorified body. Bibigyan tayo ng Diyos na isang bagong katawan na hindi na namamatay. Katawan na dinesign ng Diyos to live forever sa eternity, katawan na gagamitin natin sa forever na walang hanggang kagalakan, kasiyahan, sa pagsamba sa Panginoon, at face to face we will see our God, we will see our God the Father, Jesus, and the Holy Spirit, together with all the saints. Napakasaya ng araw na yun dahil wala ng kamatayan, wala ng kasalanan, wala ng sakit, karamdaman, wala ng tatanda, wala ng pangit, lahat tayo mukhang artistahin, higit pa sa mukhang artistahin, wala ng satanas, wala ng kasalanan, at wala ng, hindi na tayo pupunta sa lake of fire. Forever, we are saved in the hands of God, in the presence of God. We are saved forever. Our bodies will be changed into a new one, into a new glorified body. Amen? So, yan po ang dahilan kung bakit kailangan ang tao ay ipanganak na maguli. Paano isang tao ipapanganak na maguli? Dito sa verse 5 ng John chapter 3 verse 5, truly, truly, I say to you, sabi ni Jesus, unless someone is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ipapanganak na maguli ang tao into the kingdom of God. Merong dalawang agents na gagamitin ang Diyos para ang tao ay maborn again. Number one is water. Ano itong water ito? Water baptism? No. Hindi water baptism. It's the word of God. Why? Kasi ang salita ng Diyos ay iginaya sa tubig, ang salita ng Diyos naglilinis. Kaya sabi ng Panginoon, I think sa John chapter 15 verse 3, sabi niya sa kanyang mga apostle, sa kanyang mga alagad, kayo'y malilinis na, no, sa pamagitan ng salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos naglilinis. It's like water na naglilinis ng buhay ng tao. Ephesians chapter 5 verse 26, na tayo hinugasan sa pamagitan ng tubig ng salita ng Diyos. The word of God is like water that cleanses us. So itong kapanganak ng maguli, ang tayo pinapanganak ng maguli through the power of God's word. Yan yung gospel, na kapag narinig ng isang taong makasalanan at sumampalataya sa sinasabi ng gospel, that Jesus died for your sins and He was resurrected so that you might have life in Him. Pag nanampalataya ang tao, tinanggap si Jesus, he will be born from above. Nakaka-experience siya ng new birth o kapanganak na maguli. Hindi yan pang Israel, pang lahat ng tao yan. Napakalinaw naman eh. Unless someone is born of water and spirit. So water is the word of God, not water baptism. No? Hindi water baptism. It cannot be supported by the scriptures. Pag sinabing water is the word of God, diyan tayo ipinanganak sa salita ng Diyos. And yung spirit na tinatawag, water and spirit, the Holy Spirit. Ang salita ng Diyos, together with the Holy Spirit, support each other, doon tayo pinapanganak na maguli. Sa pamagitan ng salita na marinig natin, binibigyan buhay ng Holy Spirit. See?
Eh, yung iba hindi, water is water, baptism, hindi nga eh. Water is the word of God. Tinabigyan ko kayo ng ebidensya. First Peter, chapter 1, verse 23. Ang sabi dito, you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring word of God. Kayo'y ipinanganak na maguli sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng binhi. Ang salita ng Diyos, hindi lang tinatawag ng tubig, kundi tinatawag ding binhi. Bakit? Pag ang salita ng Diyos pinula sa puso ng tao, lumalaki yan. 24 hours a day, lumalaki. Kayo'y pinanganak na maguli, na born again, sa pamagitan ng binhi na hindi nasisira. Sa pamagitan ng binhi sa makadwid bagay, through the living and enduring Word of God. So, ang Word of God, dyan tayo na born again. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 23, yun yung tubig na tinutukoy ni Jesus na except a man be born of water. Hindi water baptism, kundi water, the Word of God, na naglilinis. John 15, verse 3, kay malinis na sa pamagitan ng aking salita. Ano? At kay pinanganak na maguli, sa kaharian ng Diyos, sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos. And that's the gospel. The gospel is the word of God na kailangan ipangaral. Yun din lang kung bakit si Jesus nagbigay ng Great Commission. Go into all the world and preach the gospel to all nations. He who believes and is baptized will be saved. At ang hindi sumampalataya, parurusahan. Bakit kailangan ipangaral ang gospel sa buong mundo, sa lahat ng tao? Bakit? Para lahat ng tao ma-born again, para lahat ng tao maligtas, para lahat ng tao ay maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos sa walang hanggang katapusang buhay sa pamagitan ni Hesukristo na nagbayad ng ating kasalanan. Lahat ng tao kailangan ma-born again. Tao ang tinutukoy doon, except a man be born again. Man, hindi sinabing Israel, kapatid. Hindi sinabing Israel. Hindi yan papasa sa Biblia. The Bible interpret itself. Okay. So mga kapatid, hanggang dito na lang. Lampas-lampas tayo sa oras. Pasensya na po tayo. Next time, hindi na ganito kagabi. Ating aagahan ang simula at aagahan din natin tapos paumanhin po sa atin lahat. So, praise God. Ito po, may pakishare nyo sa mga kapatid, sa inyong sa inyong mga pastors, itong importanteng mensahe nito o teaching message nito from the Bible. Kasi yung iba, marami, even pastors, malabo pa rin sa pagkaintindi. Ano ba yung born again? Nalalabuan. So, purihin ang Panginoon. So, ito po ang paraan ng Diyos para iligtas lahat ng tao. All people in the world kailangan ma-born again. Kaya start na tayo paggamit sa Panginoon. Ebanghelyuhin natin yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay. Huwag tayo papayag na hindi sila maligtas. Lord Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito na lumalim ang gabi sa aking pag-aaral. Pero Lord, salamat, ikaw po ang Diyos na kahit sa kagabihan nito, kasama ka pa rin namin, hindi mo kami iniiwan. At patuloy mo kami tinuturuan ng salita ng Diyos. Dalangin po namin, pagpalain mo ang lahat na nakapakinig na yung salita at ito'y maibahagi sa mga kapatid, sa mga unbelievers, and even sa kanilang mga pastors, Panginoon, kasi sila member ng ibang church. Maraming po salamat sa gabi ito, sa fellowship, and salamat po for revealing yourselves through your word. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior. And those who are sick, be healed in the name of Jesus. Lahat po magsabi, Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. At binabalita ko po sa mga taga JCLG, pumanaw na po sa makabilang buhay ng ating kapatid. Nakikiramay ang buong JCLG at pati ang aming pamilya. Nakikiramay sa pagpanaw ng ating kapatid na minamahal si Brother Kurt Pablino. Pakibalita nila sa ibang mga kapatiran. So, purihin ang Panginoon. Naalala ko yung si Brother Kurt, kasama ko po yan nung ako ay naging guest speaker sa Infanta. Nako, siya yung nagdadrive sa akin. Inabutan kami ng fog sa bundok ng Real. Sabi ko hindi namin kita daan. Sabi ko kay Brother Kurt,
ihinto mo muna, Brad. Ihinto mo. Hayaan nating mawala yung fog, ang kapal ng fog. At nung nag-subside na, nawala na yung fog. Kasi umulan kasi. Ganun pala doon sa bundok. Inabot kami ng fog sa bundok. Hindi kami makalis. Buti sa Baguio, yung mga bangin, may mga harang. At sa iba pang mga ganon. Ano? Doon, wala. Pag sumablay ka, ay diretso ka sa kalaliman ng bangin. Alam nyo, nung nawala ang fog, nakinig lang ako sa Holy Spirit. Stop. Sabi ng Holy Spirit, stop. Sabi ko, Kurt, stop. Stop daw. Sabi ng Panginoon, ito muna. Nung nawala ng fog, nakita namin ni Kurt, mahuhulog na kami sa bangin. 2 meters away mula doon sa bangin, shoot kami doon sa napakalalim papunta sa kakaibaba-ibabaan ng bundok. At sana noon pa pinaglalamayan na kami. Pero the Lord save us. Kasama kayo si Kurt. Nauna na si Kurt. Masaya na siya sa heaven. Wala nang sakit. So, condolence po sa pamilya ni Kurt at kay Arvi at saka ng mga anak. Lord, we pray na i-comfort mo po ang puso ng pamilya ni Kurt na ngayon nangungulila. Ikaw po ang Diyos na makakasama ni Sister Arvi sa kanyang pag-isa sa pag-handle ng family. Make her strong, Lord, and His strength will come from you, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, and Lord, Shalom. Let the peace of God and the joy of the Spirit fill their hearts in Jesus' name. Mga kapatid, God bless everyone. Pagpalain po tayong Panginoon.